Yes, eto na naman tayo. Babalikan natin ang isa sa mga jabusadong jola. Charis. So anyways, kung matatandaan nyo, few months ago, etong si Boka Boka. Yes, si Boka. Si Mocha Mocha, di ba? Under siya ni Copperstone Lending Inc. Talagang tandang-tanda natin ang kanyang pagkakakilanlan. At ngayon, babalikan natin at gigimay natin. Nagbabalik na daw siya sa mundo ng mga Ola. Di ba na-revoke na ite? Itong si Copperstone Lending Inc. ba? Or Corp. Mga ganon. Tignan nga natin kung may pinagbago. Bakit siya nagbalik? Eh di ba? Ano na nga siya? Revokada na. Revokada. Maka-revokada. Pero kapag titignan nyo sa Play Store, nandun siya ulit. Dati nawala na yan siya. Pero ngayon, nagbabalik siya mga mima. As you can see, under pa rin siya ni Copperstone Lending Inc. Bakit nga ba siya nagbabalik? O, tignan natin. Baka naman nag-improve. O baka naman dati pa rin siyang ganun. Hihimay-himayin na natin siya. Welcome to our Jimay reviews. So, ito siya. As you can see about this app agad-agad. Si Boka Boka. No hidden fees daw. Get exactly what you apply for. Tapos, 3 to 5 minute application. No collateral or income proof required. Hindi kailangan ng mga payslip dito, te. Tapos, have a fair for all. No profession discrimination. Talaga? Pero, ang pinagtataka ko, wala siyang sinasabi doon, no harassment, di ba? Wala siya man lang nilagay dito na ganar. Tapos, low rates daw siya, plus lower fees for repeat loaners. Flexible repayment. Tignan natin kung may pinagbago or nag-improve nga ba ang kanyang payment terms. 7 days pa rin ba siya? SEC, license, and bank level security daw siya. Okay, ang kanyang loan amount is from 2,000 to 50,000 pesos. Loan term, nakalagay dito 91 days, minimum ha. Tapos maximum 180 days te. Fees and charges, meron siyang service fee na 5 to 10%. Okay, that will be charged upon repayment. Tapos ang kanyang maximum interest rate per annum or annually is 20%. There will be no other fees daw. Okay, tignan natin kung wala talagang other fees dyan. Boka-boka, kakaloka. So, pag open natin ng app, may pa-welcome to Mocha Mocha. Ito yung mga kinukuha nilang mga permissions. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa nila. Ang dahil-dahil mga kinukuhang mga permissions, di ba? Siyempre, may account na kasi ako sa kanya. So, ito yung gusto niyang i-allow natin. Pictures or camera. Kasi gusto doon niya mag-take ng pictures and record video. Ganun. Kapag required na kailangan tating mag-selfie siguro. Kailangan yan. Tapos, kailangan din daw natin i-allow yung ating location. Location, nakakaloka. Asan yung bank level security dyan na sinasabi mo, Boka-boka. And of course, kung ikaw talaga naman naghahanap ng alternatibong cash loan na po pwede mong jutangan in times of difficulties or emergency, o i-consider mo itong si Cash Express kasi meron siyang 0% interest for the first 7 days, Mima. I-take advantage mo na yung Cash Express na yung 0% interest for the first 7 days. Kung kailangan mo ng kaperahan for emergency needs, di ba? Pwede i-consider mo itong si Cash Express as an alternative option for you. And of course, huwag kakalimutan basahin ng terms and conditions bago mag-apply. If you're interested, go ahead and click my link below sa description na Itechua. And of course, pa-comment naman kung na-approve na kayo, Ditechua, yung mga mima. Anyways, pagpatuloy natin. Tapos ngayon, ganun pa rin. Nanghihingi pa rin siya ng permission regarding sa inyong calendar. Gusto niyo masilip ang inyong mga bujay-bujay at mga plano sa kinabukasan. Charot! So, yung mga lakad nyo gusto niyang imarites. Kung nasaan kayo ngayong araw na ito, ano yung ginagawa ninyo? Through your calendar. Kakaloka. Ano yung mga appointments niyo? Baka mamay puntahan daw kayo. Charit! May appointment kayo ngayong June Kinembular or June 25. Ganyan, pupunta ka ng SM. Mag-shopping, kita-kits na lang daw. Charot!
Anyways, ganito siya after allowing kasi I have to allow para makita natin, 'di ba? Kasi pag hindi mo hindi ka naman papapasukin sa app. Since meron na tayong account, syempre naglagi-lagin na lang ako. Tapos ang bungad is 2,000. Ay hindi, 20,000 ngayon nakalagay dito eh. Okay, meron siyang minimum na 2,000, tapos maximum of 50,000. And then pagka login ko, ang aking offer is 1,800. 1,800 lang. Tapos dito sa taas may sinasabi sa congratulations, you are eligible to apply for another loan. Another loan? Hindi nga ako ma-approve. Nung una trinay ko to, always rejected kay Boca Boca, hindi ba? Wala naman akong loan sa inyo before, Boca Boca. Bakit ganon? Another loan? Hindi po ako repeat loaner. Charis! So anyway, hindi charis yun. Talagang hindi ako repeat borrower ni Boca Boca. Okay, anyways, ganito. May terms siyang tinatawag na 3 terms, 4 terms, at 5 terms. I-breakdown natin yan. I-jimay-jimay natin yan. Puntahan muna natin itong si 5 terms. Okay. Sa 5 terms na yan, let's say 1,800 ang aking jujutangin. Meron siyang 5 terms nga. 5 term na babayaran mo itong ginutang mo. Yung first term, which is Schedule 1, June 27, which is 7 days from now. Hindi ba rin nagbago nga? Akala ko na may improvement na, nakakaloka. So today is June 21. Tapos June 27 yung first na schedule ng payment mo. Ibig sabihin 7 days nga lang talaga siya. 450 pesos ang principal, tapos 252 pesos ang fee. So kasama na dyan yung fee. Ha? Yun yung total na babayaran mo for the schedule 1, 450, tama ba? Plus 252 pesos. Okay, schedule 2 ganun din, schedule 3 ganun din, schedule 4 ganun din. Pero pagdating ng schedule 5 zero principal na, bayad na yung principal. Pero kailangan magbayad ng 90 pesos fee. 'Di ba? Nakakaloka. Bawing-bawi na siya dun sa 4 na terms. Kumbaga. So, ganun pa rin siya. Wala siyang pinagbago. Okay, so sa susunod na term naman, 3 terms naman to. Okay, 3 terms. 900 yung principal. Okay, tapos 378 yung fee. Pangalawang schedule na same pa rin. Tapos pangatlong schedule yun na 0%. Laging gano'n. Bakit gano'n? Sa huling schedule, 0 principal na lang at 90 pesos yung fee. So bawing-bawi siya talaga dun sa dalawang schedule of payment. Kakakalo. Anyways, meron din siyang tinatawag na pa-increase ng credit limit kapag medyo gipit ka ng kaperahan. At ang lit-lit ng credit limit mo, pwede kang mag-increase. Gaya-gaya siya sa ibang legit na pautangan. So, eto nga, mag-upload ka daw ng dokumento like bill, tax certificate, tas payroll, bank statement. Sabi niya, no proof required na, di ba? Bakit kailangan ko mag-upload para mag-increase ng credit limit? Patunayan na may kakayahan ako na magbayad, ganun ba yon? Tapos may identification din, PRC or employee ID. Ano to? Sociality? Ano to sociality? Guarantors or co-makers or social media account. Tapos, ito naman sa under shopping, pwede Shopee siguro yung account mo sa Shopee at saka Lazada. Talaga? Siyempre, trinay natin na i-process yung application. Pero ang bungad, we are checking your application. Ganyan yung itsura niya. Tapos, after like few seconds, eto na, rejected. Sold out ang term nila. Ang term nila dun sa rejected is sold out na daw. Wala na daw pera. Sabi niya, dear valued user, we regret to inform you that today's lending amount has reached its limit. Ha? Wala na kayong pondo. Oh, no! We understand that this might be disappointing and we want you to know that we are actively working to better serve all of our users. We encourage you to try again at a later date. Nakakaloka naman yan. May pa ganun siya. Ano bang pinagsasabi niyang sold out at all? Ano to? Ibig sabihin wala na siyang pondo na ipautang? Nakakaloka naman yan. Well, kayo, kung kayang tatanungin ko,
acceptable ba na magbalik itong si Boca Boca sa Play Store? At kung may mga nalalaman kayong mga ka-impormasyon, bakit siya nagbalik? Pa-comment naman sa video na Itechuwarya. So again, sa mga nagbabalak na jumutang sa mga ganitong mga ola, na alam nang may record na sa kaputahan at kajaras-jarasan, di ba? At saka basta yung mga nang-judges, mga abusado talaga, hindi ba? May record na, please lang wag nyo nang jutangan. Ang jutangan nyo, yung mga alam nyong hindi nang jajaras, hindi jabusado, hindi namimilit, kapag bayaran na, ganun, hindi kayo yung kinukulit na araw-araw or every minute, may text na ganyan, hindi ba? Na nang jajaras, which is, hindi talaga katanggap-tanggap yon. So, kung ako sa inyo, kung kailangan nyo talagang jumutang, jutangan nyo yung mga legit. Kasi may mga reviews din naman tayo mga legit na mga utangan. So, wala naman po masamang magjutang talaga. Basta bayaran lang on time. At alam niyo yung responsible ninyo. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, be a responsible jutangera. Kung jujutang kayo, mag-research kayo at i-assess niyo yung sarili niyo kung kaya ko bang bayaran yung ganitong amount, ganyan. At para saan ba ang jujutangin ko? May iba naman na po pwedeng jutangan dyan kagaya ni Cash Express kung talagang, kung kailangan mo ng emergency pondo. O, kung baguhan ka sa pagjutang kay Cash Express, meron siyang free interest for the first 7 days. So, kung ako sa inyo, i-grab nyo na yung opportunity na yan kay Cash Express. Masasabi kong legit si Cash Express kasi SEC-registered siya, first of all. Tapos, accredited siya ng CIC as submitting entity at never akong naharas ni Cash Express. Kasi alam ko yung yung responsibility ko as jutangera, and never ako nakarinig sa mga ibang nakajutang na si Cash Express ang jajaras ganyan-ganyan. Wala siyang mga ganong eksena. Kaya makakasiguro ka na ang impormasyon mo din kay Cash Express are safe. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-alaw-alaw ng mga permissions kasi wala silang app. Hindi ka nila i-require na mag-download ng app. Wala nga silang app. Direct mismo sa website yun, as mas safe yun kasi nga encrypted yung impormasyon mo doon sa website nila mismo. So kung interesado kayong jumutang kay Cash Express at lagi kayong reject sa mga ibang mga pautangan na legit kagaya ni Cash Express, itry nyo na yung link na sa description ng video na click nyo lang yan para ma-direct kayo agad doon sa application process ni Cash Express. Balitaan nyo naman ako kung na-approve na kayo kay Cash Express. Maraming salamat mga memorya. Mag-iingat sa mga jabusadong jola kagaya ni Boca Boca. And thank you. Tangkilikin lang yung mga alam yung legit.